Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa
Kakaibang damdamin ang aking nadarama pag sumabit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa pagdating ng Oktubre. Ang pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kay manggi, nagdiwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, hindi ko maikukupli kagalakang hatid. Pag sumapit ang Disyembre, nagbibigay ng regalo ang ninang at ninong. Pagdating ang Kapaskuhan, ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibinigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Okay. Amen. Good morning, Jesus! Morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Happy New Year. Oo nga pala, no? Ilang araw na lang. 2024 na. Oo. 24. Opo. Oo. Amen. Hallelujah. Kamusta mga Comfy family? Ayan, alam mo, meron tayong awitin sa ating paksa ngayon. Opo. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Kantahin Amen. natin. Awitin natin. Sige. Hallelujah.
Sama-sama tayo, sama-sama tayong humayo. Sama-sama tayo, sama-sama tayong humayo. Pakilakasan ng aming mga mic. Sama-sama tayo, sama-sama tayong humayo. Ng magandang balita para sa inyo. One more time! Sama-sama tayo, sama-sama tayong humayo. Sama-sama tayo, sama-sama tayong humayo. Sama-sama tayo, sama-sama tayong humayo. Ng magandang balita para sa inyo. Ikaw at ako. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Sama-sama. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, humayo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, humayo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, humayo. Ng magandang balita para sa inyo. Ng magandang balita para sa inyo. Ng magandang balita para sa inyo. Yeah. Magandang balita. Narinig ko si Minister Boy, umaawit pala. Oo nga eh. Meron ka bang mga kapatiran dyan? Ay, opo. Ang Oo. unang-una pong narito, imported pa. Brother Gio from Malaysia. Ayan. Oo. Gio Aquino, no? Sister Rosemary Iwata, magandang umaga po. From, Nako, magbe-birthday yan. Naku. Ako, na-announce ko. Sorry, sabi nga pala, wag. Anyway. Pero sa January pa yun. Malayo pa naman Biglang pala. in-announce. Wala namang date eh. Wala namang date. Okay. Sister Jerlyn, siyempre from Laiyan. Naku, ano na to eh. Kumbaga laging naririyan talaga. Siyempre, Sister Eloida, no? Hindi nawawala. Brother Patrick, magandang umaga sa inyo dyan. Kasama na si Lola mother Chet. niya, Lola Chet. And from Japan, Sister Rachel. Ayan, Eleser. Yung tiga Bulacan. Taga Bulacan. Okay. Amen. Also, Brother Jojo, magandang umaga sa inyo. Brother June Magigad. Ayan. Naku, June? no? May miss ka na namin talaga. No? Ah. Apakaaga niyan lagi sa fellowship noon. Eh. Nauuna. Amen. Amen. Oo nga po. Eh. Ayan. Sir Tres Magat, ayan, from Makati. Yolanda Dalangin, syempre, from Bulacan. Shout out. Alin. Shout out para kay Jess, syempre. Okay. Stel Bel Hugo from Pangasinan. Ayan. Tess Mercado of Hong Kong. Ayan. Marami. Tessa, magandang umaga sa iyo, kapatid. Sister Tessa Sepulveda. From Research Institute. Doon siya sa RITM. RITM, opo. Doon siya. Ako, malaking bagay ho yan na Amen. natin. Marami tayong natututunan sa kanya. Ayan. Ay, opening prayer. nga pala. Opo. Opening prayer po, Minister Boy. Amen. Lord, hallelujah. Purihin ka aming Ama, sa kabutihan mo kami buhay. Pag-ibig mo lamang po ang aming nararanasan araw-araw. Kaya po ang buhay ay masaya, puno ng sigla, at dinadala mo po kami sa tunay na kabanalan, O Lord. Sa iyong pamamaraan, andito kami, naka-open po ang aming buhay sa iyo. Salamat po, Lord, at hindi lamang po kami rito sa center, kundi lahat po ng tagapakinig, dinadalangin po namin sa iyo na pasaganain mo, ang higit pa sa pangangailangan, O Lord. Lalo na ngayong bagong taon, Panginoon. At salamat po, Lord, makita-kita ang mga pamilya na masasaya. Salamat po at sa aming Bible study ngayon sa umagang ito, tangi sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na maluwalhati ang iyong pangalan
maparangalan at mapagpala kaming tagapakinig. Purihin ka't dakilain. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Yung mga prayer meetings natin, kamusta? Okay, sa North, East, West, South, no? Amen. May bago na naman tayong episode 2024, new challenges, Yes. mga bagong discovery, mga new revelation. At alam kong ang ating mga kapatid sa lahat ng dako ng Pilipinas at sa buong mundo ay patuloy nating kasama hanggang sa huling yugto ng ating buhay. Amen. Ay lagi na. At yung ating topic po ngayon ay napakaganda. Oo nga eh. Alam mo, it is about the great mystery dito sa 1 Timothy 3. Opo. 14 hanggang 16. 16. Alam mo, Minister Ernie, bago ko basahin ito, kahapon kasi, nag-aasama-sama kong tawagin, pero hindi ako natawag. Natawag ka ba? Tayong dalawa. Ang hindi. Ang hindi. Sige. Ngayon, pagkakataon na natin dalawa. Sige. Sige. Pero prior to that, alam ko si Minister Boy, ang sabi niya ngayong Kapaskuhan, ang ginawa pala niya, yung buong angkan doon sa kabila, sa misis niya, pinuntahan niya. Yung kanyang mga angkan, pinuntahan niya. Napakaganda nung naging pamamaraan. So, ako muna o ikaw na muna? Kaya na po, mauna na po kayo. Meron ka bang 50 pesos? Alam mo ba yon? Hindi. Oo, O, meron. sino nanalo? Wala ka dito. Nasa bahay yata ako Oh, noon. si Pastor Rapi nanalo. Talaga? Oo. Balato naman. Tsaka si Jam ata eh. Okay. Ganun ba? Si Jamang oo, yung pakonti yan, hanggang dalawa na lang natira. Magpaano ka naman dyan? Oo, Magpa-star ka naman dyan. Oo, Oo. Okay, 1, 2. Hindi, bato, pick. Bato, pick. 1, Bato, 2, bato, pick. Ay, pareho. Bato, pick. Uy! Kuling naman. Ito na. Mukhang sanay ka nung maliit, ano? Sige, isa na lang. May mga ano dyan, sige, ready? Nagkakatuwaan lang ho Sige. kami. ho. Ito. Bato, pick. Ano ba Ikaw na na? lang muna, ikaw na mauna. Mukhang sanay to. Parang naiisip niya kung ano yung gagawin, ha? Well, anyway. Sige, kung Ay, kahapon. okay po. Kasi, pero meron akong kinatuwa Ano doon sa po mga yun? nagpatotoo. Opo. Yung 5 taon hindi nag-iimikan, Ay, magnanay, pagkatapos nagkabati. Nagkaayos. Yun, tuwan-tuwa ako doon. Tsaka meron pa ako isang tuwan-tuwa. Yung palang bayaw o manugang ng nanay, hindi, anak, ang ginawa, di ba sabi nung nag-share, grabe daw yung handa. Ilan lang naman sila. Halimbawa, 5 o 6 o 10. Ang sabi nung may bahay, sabi niya, siya pa nagluto. Imagine. Nag-effort talaga, no? Parang si Sister Cora Labong, 87. Uy, may padala sa iyo. Nakuha ko na. Oo. Alam nyo, siya pala rin ang nagluto nung mag-share hope. Tapos, Umakyat pa nga daw doon sa Oo, cabinet at tumungtong. kakaiba, no? Ay, Sila delikado yun. nagluluto. Kaya nga. Parang si Sister Ria din, nung nandito yung angka niya, siya nagluto. Nauna na ako, no? Sige, tuloy ko. Mabilis lang. Kayo na Sister po, Ria. kayo na po. Sabi nung ang dami naman itong inanda mo. Siya pala nagluto at ang sabi daw, dinamihan ko yan para ipabalot ko sa inyo. Grabe, no? Yun yung aking narinig kahapon. Tsaka siyempre, lahat ng mga patotoo, kung paano... Ako, yung maalala ko rin yun, nakapunta ako ng Jerusalem. Tapos nakapag-travel ng konti sa malamig na lugar. O, ikaw na muna. Yan, hindi tayo nabigyan ng pagkakataong kahapon eh. Bigyan niyo ako ng mga 1 oras. Wala problema yan. Hindi po, sa akin naman siguro, mas sa pamilya po, malit lang po ang aming angkan. So, every naman ay talagang ako doon, fulfilled ako, satisfied ako doon sa aming relationship na maganda nga po, lalong lumalago. Siguro po, lalo na sa akin, itong pumasok yung 70s ko, ayan, sabi nila marami ng challenges. At naging challenges ko po this year ay yung vertigo. Talaga pong very challenging yan. At alam kong marami sa aking mga kasing edad, medyo nakakadanas ng iba't ibang klase.
Pero ang kagandahan nga po ay we just don't try to avoid the pain, but we learn from the pain. Yun po ang natutunan ko doon. So, hindi ko siya tinakbuhan, hindi ko siya kinatakutan, hinarap ko siya. Kasi wala kang magagawa. Diyan eh. So, andun po na, matindi po yung vertigo na yun kasi days. Araw na nakahiga ka, hindi ka na makakain, ganon, at saka ganyan. So, talagang matindi ho. So, I asked the Lord, give me wisdom para naman din to sa mga senior din. Maraming senior, alam niyo ba na ito yung dinadanas na problema. So, natutunan ko po na i-manage. So, parang diabetes din ho pala. Ang diabetes can be managed. No? Ang vertigo can also be managed. So, kagaya kay Sister Sally, no? Nandyan na yung situation. But if you learn to manage it, you can live a normal life. So ngayon nga po, hindi na po ako nagbe-vertigo because yun na nga, lagi kong sinishare. Unang-una sa mga may edad, hindi mahilig uminom ng tubig. General rule po yan. Hindi mahilig uminom. And that is one reason kaya nagkaka-vertigo. Kailangan iinom ng tubig. Opo, kasi dehydrated madalas ang may edad. Nakakalimutan uminom ng tubig. Talagang wala akong gana uminom. Parang hindi, alam niyo yun, hindi, siguro kasi wala masyadong activity, so hindi masyadong inuuhaw. Pero I have learned to take, hindi ko lang dala yung bote ko, yung 500 ml, yung sinisigurado ko sa isang araw, 4 bottles which is 2 liters hanggang 2.5 liters nakakainom. Ang laki pong bagay, hindi lang sa vertigo, in the total physical health, ang laki po ng binago. Amen. Tubig pa lang po yun. Tapos yun na nga, init. Naku, ito na nga po may El Nino. So we need to prepare for that init. Gutom. And the last one is gadget. Ayan, wag sobra sa gadget. Pag nasosobrahan sa gadget talagang, kasi sa mata nga po. So yun po ang hindi ko makakalimutan because the curse became a blessing. Dahil natuto ako, so sinishare ko sa mga kasing edad ko na ito gawin mo, hoping na maging maganda tayong patotoo na even at this age. At saka ngayon, wala nang vertigo. No? I also learned na kami mga nagbe-vertigo, alam namin pag pipitik na eh. Alam niyo yung salitang pitik. Alam mo yun pag mag-uumpisa na. So, first pa lang, meron na po akong gamot na Senaricin na 2 pesos and 25 centavos. So, hindi siya magastos. May senior pa? Oh, yun na ho yun sa inyo. 2 piso ho, isang tableta. Ako sa sugar, buti may senior. Oo. Para May- makontrol din. Tapos yung kain din, ano? Ay, oo. Pipiliin mo din, Ay, ano? sa diabetic, medyo iingat ka talaga. Ingat niyan. sa tamis. Opo. Ingat Hindi lang sa taba, tamis eh. Consumption talaga ng kahit na ano. Bawas talagang- kanin. Bawas kanin talaga. Dami gulay. Para ang dali sabihin, ano? Opo. Pero ano nga, it's a learning process eh. So hindi ko sinasabi na, nagkamali ka. No, it's something that you have to learn. Para yung pagkain na hindi mo kursunada, kainin mo ng kainin until you learn to like it. Oo nga, di ba sabi nga sa Bible na we are the temple of the Holy Opo, Spirit. kaya nga po. Tsaka yung physical exercise Naku, has some napakahalaga. value, ano, sa Yes. Timothy. Kayo, nagwi-weights pa kayo. Oo, gabi, konti. no? Oo. Okay. Itong mga ito, medyo nagwe-weights pa rin ako. Si Minister Ernie, 70? 71. 70. Minister Boy, 72. 68. Okay. Iba na pala, no? Medyo meron na. We have to accept that reality. Medyo iba na talaga. Oo. May limitasyon na talaga. Amen. Alam mo. Kayo naman. Ako, ting Pasko kasi, nado kami sa Pampanga. Pero this time, yung mga taga Pampanga, taga Montalban naman ang Sila pumunta rito. Kaya kakaiba naman yung nangyari. Di ba tayong mga workers, pag Pasko, kanya-kanyang uwi sa family. Opo. Pag tradisyon, pag New Year, sama-sama tayo dito. Kaya lang, ang pangyayari, dahil meron tayong mga pagpapala, may dwelling place na tapos na, yung extension ng mga bahay ng mga workers, nako, baka tutuwa kayo. And then, yun na nga, medyo dito sila nag-celebrate. Yun yung kakaiba na masaya at may mga games, so on and so forth. And of course, yung sharing the blessings that the Lord has given us. Ano, ha? Amen? Amen, amen. O basahin ko na yung ating paksa. Sige o po. meron tayong word of the week.
Opo, verse of the week. Ito na yung ating word for today. Ayan. Sa week, yan? Sa isang linggong salita ng Diyos. Amen. Dito sa 1 Timothy, basahin ko muna sa English, then Minister Ernie, Sige Tagalog. po, sa Tagalog. 1 Timothy chapter 3, 14 hanggang 16. Sa New King James Version. These things I write to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourselves in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. The message of the Lord. Hallelujah. Minister Ernie, Ayan po, Tagalog. sa Tagalog po, ang title nito, ang hiwaga ng ating relihiyon. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Ngunit isinulat ko ang mga ito upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kalwalhatian. Thank you, Lord. So, tuloy ko na po. So, ang akin pong bigibigyan ng diin ay sa verse 14. Basahin ko lang uli sa Tagalog. Umaasa akong magkita tayo sa lalong madaling panahon, ngunit isinulat ko ang mga ito. Ayan, hanggang doon lang ako. Okay. So anyway, ang title ko po dito, kung napapansin niyo yung aming awitin kanina, ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. So may kinalaman po ito sa ating pag-aaral. Okay? Ang title kong binigay ko dito ay Instruction for God's Household. Okay? Ang salitang household po ay galing sa salitang Griego na oikos, oikos, O-I-K-O-S. Ang ibig sabihin po nito ay house or household. Ang nag-introduce po nito ay si Aristotle. Sa kanya po nanggaling itong salitang ito. And that was used when he introduced the theory of household management. So doon po nanggaling ang salitang oikos. No? So ang instruction po ni Paul ay para sa proper guidance and administration of the household of God. No? Ang binigay po niyang sulat ay ito pong itong buong epistle na ito ay may kinalaman dito sa ating pag-aaral ngayon. Ano? So ito'y sinulat upang mabigyan ng tamang pamantayan at pamamaraan kung papaanong ayusin at patakbuhin ang isang pamilya. No? In our case, no, ang ating pong pamilyang tinatawag ay tinatawag nating iglesia at church. At gusto ko lang pong bigyan ng diin to remind ourselves again and again that the church is first and foremost must be a family. Okay? So tayo po ay pamilya, hindi tayo organisasyon, hindi tayo affiliate ng kung ano, hindi tayo isang social group, hindi po. No? Tayo po ay pamilya. We are a band of brothers and sisters na talagang tinawag ng Diyos at nagkakaisa sa napakaraming bagay. No? So sabi nga nung pag-aaral, kung walang pag-iibigan sa iglesia o kahit sa pamilya, hindi mo pwedeng tawagin pamilya. At totoo naman po talaga yan. Ano? In fact, the love of God can exist only when brotherly love exist. Kaya talagang napakahalaga nung tawag dito, definition ng pamilya kasi doon nakikita, nahahayag, nararanasan ang pag-ibig ng Ama na siya namang nahahayag sa bawat isa sa atin. Ano, sa Psalm 133:1, Behold how good and pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Kaya ho nabanggit yan sa Psalm. No? Kaya nga brothers and sisters, isa hong pamilya nito. It's a collection of loving people. Kaya ko ho inuulit ito to remind ourselves, ito tayo. Okay? Dito tayo kumikilos, dito tayo gumagalaw. No? It's a collection or conglomeration of loving people privileged to be called children of God
that is so unique. Ayan, ano ho ba ang pagkakaiba ng pamilya ng Diyos? It spans beyond ethnicities. Pag sinabing ethnicity o ethnic, ibig sabihin iisang kultura, iisang pinanggalingan, pero ang pamilya ng Diyos ay iba't iba ang ethnicity kung saan-saan galing. No? Wala kang masasabing isang lugar lang o sabi nga ng mga Batanggenyo, ay isang, ang tawag doon? Pag sinabing isang pisa lang, hindi tayo isang pisa, no? Tayo ay galing sa iba't ibang pisa, kumbaga, at tinawag at pinili ng Diyos. At we walk through life together, no? Again, we'd like to remind ourselves, sino tayo at ano ba itong ginagawa natin, no? We walk together, we have our life intertwined. Kaya minsan nagkakasakitan, minsan nagkakaroon ng hindi maganda. Pero kasama po ito sa pagiging pamilya. Lahat naman, kahit sa naman pamilya, meron ito, no? Bear each other's burden while lifting each other up, no? Very ironic, no? Bearing the burden of one another and yet lifting up one another. So very unique, hindi ba? Sa natural na pamilya, ay bahala ka na sa buhay mo, ba't kita tutulungan? Iba po sa pamilya natin, we don't only bear up the burdens of one another, but we lift up each other, and this reflects the love of the fathers toward, yun po ang uniqueness natin. Nahahayag ang tinatawag na pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pamilya mismo, no? But first and foremost, dapat din po nating maalala uli, we are honored and privileged to be a part of a household. Ito na po, that is the pillar and buttress of the truth. Naku, dalawang salita po na kailangan maintindihan natin. Itong pillar, a vertical structure used as a support for building or a monument. Sa mga monumento ho pala, may itinatayong, pag tinayo yan, meron ho talagang mataas na kumbaga na structure, no? Ang kaya ho binigay itong pillar sa family ng Diyos, ang monumento po kasi kahit malayo ka, kita mo. So kahit anong anggulo, nasaan ka man, makikita mo kasi mataas. So we are the pillar of truth because we uphold the truth which can be viewed by everybody. So tayo talaga yung kailangan, hindi yung sana hindi, kailangan mahayag ang katotohanan. Saan man tayo naroon, ano man ang sitwasyon natin, kitang-kita ang katotohanan na nabubuhay sa atin. Doon tayo tinawag. Okay? And the other thing is buttress. Pakita ko muna sa inyo kung ano ang buttress. Ayan, Sister Jam. Ayan. Yan po ay tinatawag na flying buttress kasi parang mga feathers, parang lumilipad. Ang buttress po dyan ay yung mga nakahilig doon sa wall. Okay? Yung nakikita nyo parang pakpak. Yan ho ang buttress. Ano ho ang buttress? It's a source of defense and support, literally a building structure projecting support built against its wall. At ang sabi nga po dito, we are the buttress of the truth. No? Tayo po ay kasamang nagbibigay patotoo at sumusuporta sa katotohanan. So yan po ang pamilya ng Diyos. Doon po tayo tinawag, yun po ang environment na dapat nating bigyan ng suporta. Upang sabi nga, the pillar of truth can be manifested through us. And what is the greatest truth? No? Ako po'y pahapyaw lang nadadaan sa dadaanan ng aking dalawa pang kapatid. Jesus, the truth is Jesus, His life, His death, His resurrection, and the revelation of God to us in the gospel. So yun po ang katotohanan ating sinusuportahan, ating ibinubuhay at isinasabuhay, hindi lang po bilang individual, kundi bilang pamilya. So wala lang laging sinasabi ng mami, walang Kristiyanong soloista. No, sama-sama po talaga tayo diyan. The truth of God reigns supreme. Dito po, ito po yung isang dapat nating laging tandaan. Laging ang katotohanan ng Diyos ang siyang nangingibabaw, not our ideas or our thoughts or our opinions or preferences, but God's Word. Naku, ilang linggo na po nating binabalik-balik, pinapaalala sa atin. Hindi yung naintindihan mo, hindi yung gusto mo, hindi yung perspective mo, kundi ano ba ang katotohanan ng salita ng Diyos. At yun po lang ang magbibigay buhay doon sa katotohanan sa pamilya natin. Ano? That God's truth requires reign supreme in our personal lives, in our individual family and household. Sa madaling salita po, holistic. Hindi lang po sa isang tao,
hindi lang po sa ating pamilya, kundi ito po'y mahayag sa mga taong nasa kapaligiran natin. Kaya sabi nga dito, even the people around us must experience the truth of God in our lives. No? Konting background po dun sa binasa kong verse 14, ang Church of Ephesus po ay may special na sa puso ni Paul. Alam niyo kung bakit? Marami po siyang nabuksan na church na ang base church niya, Ephesus. So talagang napakahalaga sa kanya ng Ephesus. Kasi for 3 years, yan ang naging, alam niyo, yan, iba talaga yung feeling na nagtagal ka ng medyo matagal doon. Tapos binigyan ka ng opportunity. Matanong ko, sa isang outreach mo, gaano ka yung pinakamatagal? Sa 3 years pala, no? San Pablo po. Ilang taon? 3 years din po. 3 years More or din. less. Ganun din So po. yung, siyempre yung attachment, so on and so forth. Ah, Kaya lalo- pala yung sabi mo, yung sulat niya, mahalaga sa kanya. Ganun kahalaga sa kanya. yun. Naranasan mo rin pala yung 3 years? Tagal nun, ano? Medyo rin, ho. Oo. Yung iba natin, 6 months, pagbuhol, 1 taon. Sa umpisa pa lang po tayo noon eh. Nung nag-umpisa pa lang Tapos, tayo. pag Metro Manila, 3 oras. Pati ka na dito. Ay, amen, amen. Okay. Ano, iba-iba So, yung mga... Yes, yes, yes. He loved and nurtured the men who was the original group. Yung, siyempre, yung, meron ng mga nadagdag. Pero talagang mahal na mahal niya itong iglesia na to. Kaya lang, at the time na isinulat niya ito kay Timothy, the Ephesian church began to abandon the sound doctrine. Kaya talagang medyo talagang masakit sa puso. Alam niyo yon, pinaghirapan, pinagsakripisyohan, tinuruan, tapos makita mo bumabagsak. Di ba? Minsan sa atin, pag nakakita tayo minsan ng mga church na dati nating hawak, tapos nagkakaproblema, totoo naman. Oo. Meron akong na-research. Mm. Yung sulat na yan, meron palang, meron palang Jewish, Christian sect. Ang oo. pangalan, Ebionites. Opo. Oo. Ano po yun? Ang Yung Ebionites, sila yung nagde-deny ng deity ni Jesus Christ. Ayun. Tsaka meron pa rin daw, yung sinabi mo nga, yung nag-alis na sa sound doctrine. Yes po. Tsaka yung Gnostics. Mhm. Oo, yung dalawa na yon, yung Gnostics naman, parang ang ibig sabihin niyan, alam na lahat. Yung knowledge, parang bang Gnosticism. Kaya ang kanilang pananaw ay of the flesh. Kaya yung napakahalagang mystery dito, kaya sinabi, without controversy and mystery. Ayan. Grabe yun, ano ha? Kaya nga po mamaya i-expound ng Ayun na, aking oo. dalawang kapatid Amen. ito. Napakahalaga. Amen, oo. Anyway, it began to cultivate lives of ungodliness, pero may mas malala pa. People were teaching erroneous doctrine and even evil men were in pastoral leadership. Nasa leadership na. Ayun na, delikado na talaga. So siguro, Parang kung maaalala mo, binigyan niya yung qualification doon sa chapter Opo, 3, ano? opo. Oh, grabe. Doon pala may mga leadership na iba na ang pamumuhay kaya sa po loob. niya siguro binigay yun. Amen. Okay. Yan ba yung nagaganap today? Meron ho yata mga churches na gano'n na Pero- iba na ho kasi yung doctrine eh. Malalaman nyo naman kasi iba. Ito yung leader, ito doctrine niya. Pag tinignan mo sa Word of God, ang layo eh. Meron po nako. eh. Kaya nga pala itong instruction ni Paul kay Timothy, kung ako man ay madelay, kailangan na you must know what to do, conduct yourselves according to the Word of God on the household of God. Ano? Yun nga po sinisigurado niya, hindi man ako makapunta Oo. dyan. Ay, malaman niyo ito. At Nako. ituro niyo sa kanila ito. Serious talaga. Oo. Amen. Medyo, totoo po yung sinabi niyo, medyo seryoso yung sitwasyon na medyo delikado talaga. Pero nung maliit tayo, 'di ba? Totoo naman ako muna. 'Di ba nagsisimba tayo parang takot tayong gumawa ng masama. Naalala mo 'yon? Tas naku, 'di ba? Parang nung yung church nung unang panahon for me yung kanyang influence sa society ay napakahalaga. Matindi ho impact ng church noon. Kasi andun yung holiness, tsaka yung parang bang takot kang gumawa ng masama. Pagka nagsimba ka, marinig mo yun, pag uwi mo, dala-dala mo, no? Eh ngayon, parang ang dami ng batikos sa church. Marami Nasabi, hypocrites, di ba? Excuses na lang ho nila yung parinig. Pero nung panahon natin, ano? Hindi, ikaw. Totoo po yun. So Totoo that po yun. was 40 years ago ako. Apo. Hindi lang 40, kasi 68. Siguro mga
45, 46. Siyempre, sinasama ka ng nanay mo. Lalo na pagtasimbang gabi, magpapasko. Di ba nakituwan-tuwa kang makinig. Tapos pag uwi mo, di ba parang ang tagal mong ang bait? Tapos, totoo Sinasabi yan, ko totoo lang, yan. di ba? Totoo yan. Tapos mananatili. Tapos siyempre, lagi ka nare-remind. Pero ngayon, kaya nung sinulatan, sabi mo pala, iba na pala yung nangyayari. Iba na Meron yung ng nangyayari. Gnosticism, Nakapasok na yung mga maling merong pagtuturo. agnostics, Opo. merong humanism. Parang pag tinignan mo nga, babalik lang sa Word of God kasi minsan, nasa church pero in conflict ang life. Opo. Pwede Kaya ba yun? tama-tama po itong pagtuturong ito kasi nangyayari rin ngayon eh. Oo, Meron din po. Hindi lang po sa church mismo. Kundi yung mga, sinabi nyo nga, yung mga attendees, yung attitude, di ba, pag nagsisimba. Nung araw ho, pag nagsalita lang ako ng salitang gay-go, nasa confessional box na kagad ako. Tsaka doon parang hindi tayo maingay, ano? Sa atin, very sacred. Oo. Napaka-sagrado Pero sa atin. siyempre, yun na nga sa pagbuhos ng Espiritu Santo sa Pentecost, masasaya na unawaan Napakalaking natin. bagay Ano? po. Totoo As you po. were saying, yun Okay. na. So, ito po, yung balik ako doon sa verse 14. Sa English po sabi, basahin ko lang ho yung 14 ng, "These things I write to you." Ano tong these things? These things are all the things Paul wrote in the epistle. So, hindi lang po yung instruction. Yung buong epistle, actually, are instructions for Timothy. Okay? So, napakahalaga po na Paul goes right down to the basics. Yung po, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Kumbaga, he went to the basics and affirmed what is most basic to the church. At yun nga po ang madalas na nagiging pitfall ng kahit na anong church pag hindi nag-ingat. No? Lagi nga sinasabi, let's go back to the basics. No? So, he reminds Timothy of the heart. Ito na po yung pag-aaralan natin ng mas malaliman maya-maya. He reminds Timothy of the heart of the mission and the message of the church. No? Verse 14 and 16 is the very core of the epistle. So yan po pala ang pinakalaman, kumbaga pinakasama rin ng buong pagtuturo. The heart of the good news. Opo. Amen. Opo. Lalo na po dito sa letter nga na ibinigay niya sa mga Ephesians, no? So, verse 14 and 16 is the very core of the epistle. They are to remind Timothy what is the heart of the church, so Timothy can remind the church. Yan nga po yung sinasabi nyo na hindi man makarating. May nagsasabi hong mga scholars na hindi nga nakarating kasi nag-winter siya kay Titus. Kaya sabi niya, pakidala na lang nga yung parchment kasi talagang marami po nagsasabi na hindi siya nakabalik na. Pero salamat na lang at ipinadala niya yung instruction. No? Now, ano po ba itong message and heart? No? It centers in Christ. Ito po yung pag-uusapan pa natin. And it centers in Christ, pre-existent but appearing in human flesh. Pre-existent and yet appearing in human flesh. Christ's moral existence were verified by the Holy Spirit. The mystery of His person was revealed by the angels, especially yung Christmas na in-announce nila. Okay? It was announced to the Gentiles, the gospel announced both to the Jews and to the Gentiles, and accepted by them, by us, in faith, no? He himself was returned through his resurrection and ascension to divine glory that is properly his. So, panghuli po, para sa ating lahat, we too need to understand the heart of our mission and message. So this morning, we are inviting everyone to go back to the basic. Okay? Sometimes we get so involved in the periphery. Simple definition of periphery is we major on the minor. We major on the forms, we major on the practices, but we forget the very core of our faith na napakahalaga po sa ating buhay. And to reaffirm our values. No? Tinignan ko, ano ba talaga ibig sabihin ng reaffirming? Hindi ba pag sinabing ulitin mo, no? To reaffirm our values. Ang ibig sabihin po nito is to make a renewed commitment to the heart and message of the church. So you better listen to my two brothers here who will be talking about it kasi nga po, we need to recommit ourselves to those truths. Napakahalaga po nun, ano? So like Paul who wrote Timothy to remind the Ephesians, we too must remind one another of what is truly the heart
of the church. Yung po yun. Amen. Thank So you, Lord. we have to reaffirm. Yes. Kailangan nga yung passing the baton, ano? point na kapatid. banggit niya. Yes, you pass the baton. Napakahalaga nito. So nandito yung yung mga tatlong katotohanan na talakay na yung household of God, Opo, opo. the family, ha? So, kamusta ba yung family? Kaya nga nasabi ko kanina introduction, natuwa ako doon. 5 taon nang hindi nag-iimikan yung mag-ina, tapos naayos yung pamilya. Baka meron pa kayong mga, ngayong hanggang bagong taon pa naman, samantalahin, baka kailangan ng pagpapatawad o reconciliation para yung napakaganda nung message, yung peace and goodwill to men, magganap sa atin yan. At yan naman ay biblical na 1 Timothy 5:8. Kailangan nga, baka meron kayong mga angkan. But if anyone does not provide for his own and especially those of his household has denied the faith and is worse than an unbeliever. So sabi nga ni Minister Boy kanina, yung angkan ni Sister Linda, pinuntahan, angkan ng salbasyon, pinuntahan. Meron pa akong narinig na isang 82 years old. Nagkaroon ng reunion, kaya lang sa isang restaurant. Ang ginawa nung fellow pastor natin, nag-preach. Tapos lahat ng mga nandun, talagang nandun sa preach kasi dun sa 16, ipapangaral Tumayo siya at nagsalita siya. So lahat ng mga kumakain doon, walang magagawa. Kumbaga, pero nagpasintabing naman na Captured kailangan audience. kong i-proclaim to. Captured audience na yan. Di ba pag uwi natin sa kanya-kanyang tahanan, di ba, na babahagi natin? Kasi tayo the church is nakaka-influence para sa kabanalan. Alam mo, meron akong matagal nang iniisip, pero pag inintindi mo, yung sinasabi mo na yung tinatatag ang Church of the Living God, meron akong babasahin siguro sa ibang pagkakataon na lang to. Ito yung hango sa Mateo 12, 47 hanggang 49. Meron ba kayong idea? Basahin ko lang, ha? Hindi po. Tungkol sa family, ha? Yung sabi, andyan yung nanay mo tsaka yung kapatid mo. But Jesus, He answered and said to one who told Him, "Who is my mother? And who are my brothers?" And He stretched out His hand towards His disciple and said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister." Family talaga. For me, pagka ito taken out of context, kasi napansin ko rin na tingnan nyo lang sa ministry, di ba? God, Christ, ano susunod? Family? Church, panghuli? So, meron ganon. God, Christ, family, church. Meron namang God, Christ, church, family. So, paano kaya to? Meron ba ditong issue? Brother Boy, ano masasabi mo? Salita ka. Pero sinasabi na hanggat maaari, makisama kang mabuti sa lahat ng tao. Especially to those household Of faith. of faith. Okay. Importante ang church. Amen. Kaya kung nakikibanding man tayo sa ating physical family, blood and flesh, ibig natin madala sa spiritual family. Yes. Amen. Yan yung, yun ang sabi ni Jesus Christ. Ini-establish niya doon sa lahat ng makakapakinig yung spiritual family. But hindi naman niya nineneglect ang Yung kanyang family. physical family. Oh, good. Thank you, Lord. Parang, kasi pag tinaken out of context mo to, parang ang mangyayari, minsan, pagka meron kang angkan, mahal sa buhay,
na pasaway. Parang iba yung pakiramdam mo, di ba? Which is not right, di ba? Ewan ko kung Tama po. naaapuhap nyo. Di ba parang ang gusto mo lang sa mga angkan mo, yung naki-Lord, ganun ba yon? Pero sabi mo nga, wag. Mhm. Hmm? Oo, di ba? Ikaw, mabigat to. Ang tagal kong iniisip nito, pero sinagot ni Minister meron Boy po ura-urada. Kasi sa Hebrews 2:11, ang sabi ron, iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng mga pinapaging banal. So sa pamilya ng Diyos, ang Diyos ang ating Ama, si Jesus ang ating panganay. At ang mga mananampalataya, tayo, ay, sabi nga ni, parang hindi tama yung isang pisa. Pero ang tawag sa atin, brethren. Brethren. From the same womb. Came from the same Isa lang ang womb. pinagmula natin Wow, lahat. amen. Kaya That is the isa right lang ang word. pangarap, isa lang ang goal. Amen. Lahat. Came from the same womb. Iisang espiritong sumasa Yun. ating lahat. Spiritual Iisang family. pag-asa, lahat. Yun. Kaya on how you conduct yourself in the household of God. Grabe pala, Minister Ernie. Ito, pero, yun na nga, pagka taken out of context, para bagang, pero historically, parang yung mga naglalapit, sinasabi niya yung sa Old Testament na honor your parents pa rin. Kasi, kasama naman ni Jesus Christ sa upper room yung kanyang mga magulang tsaka yung kanyang mga brothers, di ba, sa Acts. Tsaka dun sa nung nasa cross siya, di ba, sabi niya, son. Oh, so hindi ito para bang baliwala yung physical family. Kasi ang sinasabi niya yung spiritual family, the household of God. Kaya how we treat Meron Yes, isang opo. Sabi niya, sabi ng Biblia, manampalataya ka, maliligtas ka. Pati na ng iyong sambahayan. Hindi automatic yun. Kailangan makitaan ka ng magandang halimbawa. yun yung conduct yourselves in the household of God. Amen ako dyan. Acts 16:31. Oo. Kaya, ewan ko kung naging palaisipan nyo to. So, yun na nga, God, Christ, family, church. God, Christ, church, family. Parang we are establishing the spiritual family without neglecting our physical or blood family. And we become an example to them so they too can have or receive our Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Kaya sa pamilya natin, tayo lang yung inuna. Pero pangarap ni Lord na buong pamilya nating flesh and blood, maging pamilya ng Diyos. Yun. Kaya nga sinabi, itong pass the baton, this instruction na kailangan malaman ng lahat ng tao, itong how you conduct yourselves in the house of God, household of God, in your family. Tapos, sa Church of the Living God, sinabi doon sa unang mga talata ng chapter 3, no, Minister Boy? Yun yung tatalakayin niyo po, di po ba? yan lang tatalakayin. Naku, grabe. So mga kapatid, baka meron pa tayong family na baka may ill feeling dahil medyo matangos ang ilong ng kamag-anak, medyo baka nainggit tayo dahil maraming pera, o baka mamaya siya ang bossing, o kung ano man, o yung isa naman paawa, yung isa naman parasite, yung isa naman nanggugulang, nang-a-abuse na, siya na lang lagi ang sentro ng buong angkan, so on and so forth. So many things na nagaganap sa family. Paano mo ikakandak yourselves? So sinabi na po ninyo. Napakaganda rin bantay sa iyong sarili. Kapag ang main goal mo, sa iyong sariling pamamaraan, pinakamaliliit na paraan, ibig mo madala pamilya mo kay Lord, kahit na ano gali ng nasa paligid mo, katulad niya, maraming party, maraming reunion, iba-iba ugali. Hindi naman lahat ng tao doon gusto mo. Pero dahil ibig mong madala sila kay Lord, dahil ganun ka rin naman dati kasi, di ba? Kaya Pinabanal lang, sabi mo sa Hebrews. Amen. So huwag matangos ang ilong ng mga Kristiyano na natanggap na si Kristo. Ang tingin naman doon sa mga wala kay Lord,
ay parang napakababa. Huwag ganun, ano, Mr. Ernie? Kaya, oo. Oo. Minsan gano'n. Kaya hindi lumalapit minsan yung miyembro ng pamilyang pasaway kasi hindi makita si Kristo. Oo nga. So magsisimula sa household, household of of God. God. Amen. Then the living church of God. And then the pillar and foundation of truth. Yan yung sa'yo, no? Pero bago yan, Happy birthday muna tayo. Yes. Ayan, sige yun. Happy birthday, September 29. Ay, napakaliit, hindi po namin mabasa. medyo talo na tayo tatlo dyan. Ayan, ayan. Yan na nako. lang. Ayan, Wala na. Ayan. Happy birthday kay Sister Alice Mosquera. Ayan, Sister Alice, happy birthday. Sister Abel Milanes. Ayan, dalawa lang, ano? Belated happy anniversary kay Brother Ed and Sister Joyce. Miranda ba yan? Miranda and Brother Pasky and Sister Emerita Mosquera. Advance greeting na rin po for tomorrow, December 30. Happy birthday to Sister Allen Barrera, Sister Nessie Kausaran. Hindi ko mabasa, maliliit. Brother Kalaid Madla, Sister Sister Ivy Santarenala. Happy anniversary to Brother Glenn and Sister Melissa Soledad. Ayan. Happy birthday po at happy anniversary sa bawat isa. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday uli at happy anniversary. At bago tayo dumako pa sa mas malalim na pag-aaral, we'll have a repeat new song of the week. Pasko ay para sa lahat, composed by Sister Sally Bartolome. Tayo ay magdiwang pagkat nalalapit na ang araw na inaabangan. Nagbabadya ang Pasko. Tayo ay magingin tulad ng bituin pagkat si Kristo'y nasa atin. Anong saya ng bawat damdamin. Pasko ay para sa lahat. Pag-ibig sa puso ay gawa. Pasko ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang pag Pasko. Tayo ay magdiwang pagkat nalalapit na ang araw na inaabangan. Nagbabadyang Pasko. Tayo ay magingin tulad ng bituin pagkat si Kristo'y nasa atin. Anong saya ang bawat damdamin.
Pasko ay para sa lahat. Pag-ibig sa puso ay igawan. Pasko ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang pag Pasko. Igawad ang kapatawaran, limutin ang problema, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pasko ay para sa lahat. Pag-ibig sa puso ay gawan. Pasko ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang pag Pasko. Pasko ay para sa lahat. Pag-ibig sa puso ay gawan. Pasko ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang pag Pasko. Nagdiriwang pag Pasko. Nagdiriwang pag Pasko. Salamat, Brother David, sa iyong awitin. Nasa ano siya? Canada. Canada. Talaga naman. Ano. Tumaba. Hindi ko nakita yung latest Pisngi, picture eh. ang taba, ano. Andun din si anak ni Sister Cecil. Amen. Gara. Hallelujah. Ayan. So, dako na po tayo sa, makinig po tayo mabuti at ating pakinggan ang pagtuturo. Tayo dadako po sa verse 15. Ayan. Brother Boy, kayo na po. Magandang umaga uli, mga kapatid. Bago ko magsimula, pinagpapasalamat ko rin na naririnig ko na yung aking dalawang kasama rito. hindi ko na ipagpasalamat yun. Ito pong posisyon Ano yan, namin ay ang ayon maganda. sa pandinig. May nakahanda man akong pambayad, hindi ako nagbayad. Amen. Minister Ernie, pili ka rin. Hindi naman maliit na halaga yan, malaki rin. Pero talagang kasi ang pag-asa ko kay Lord. Kung yung mata ko dati, hindi na ako nakakakita pero ngayon nakakabasa ako. Amen. Walang salamin. Year 2000 pa yan. Diyos lang ang gumagawa niyan. Kaya kahit na anong diferensya ko sa sarili ko, nakaasa at nakatiwala ako sa Diyos lang. Kaya minsan pagka dumating, hindi mo na nauna, kasi alam mo naman darating at darating. Kaya kapag ka dumating, minsan hindi mo na ipagpapasalamat. Grabe. Kaya thank you Lord sa hearing aid. Sa tulong ni Lord. So pinag-uusapan natin yung pamilya ng Diyos. Ang pakahalaga niya kasi merong isang mangangaral na nagpahayag na sabi niya, the only bulwark of righteousness sa world is the church, the family of God, the body of Christ. Kaya kapag kayan hindi naalaga ang mabuti, saan pa tayo dadamputing lahat? Tandaan natin, yan ay pamilya ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nangangalaga. At tayo'y makikiayon lang. Amen? Diyan sa Church of God, diyan mo mararamdaman yung talagang tulungan, malasakitan, suportahan, hindi siraan. Ang bili ng Biblia, makigalak ka sa mga nagagalak at makihapis ka sa nahahapis. Pero minsan, pagka hindi alam ang aral, nakikihapis doon sa nagagalak, parang may inggit. At nakikigalak doon sa nahahapis, parang tuwan-tuwa pa. So hindi dito
ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kasi pamilya tayo, iisang katawan tayo, mga kapatid. At sa pamilya ng Diyos, diyan mo mararanasan yung mutual love. Talagang pag-ibig ang kumikilos diyan kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang bawat maka-Diyos, hindi naman tayo magiging Diyos, kundi ang ibig ni Lord ay magi tayong maka-Diyos. Amen? At diyan sa Church of God, sa Family of God, diyan mo napapractice natin yung tunay na generosity and sharing. Hindi lamang tuwing Pasko. Kasi naunawa na natin, natagpuan na natin yung tunay nating Panginoon. Hindi na pera, kundi si Lord na nagpo-provide ng lahat ng bagay para sa ating ikasisiya. Amen. Kaya masagana tayo, very generous tayo sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa pera, kundi pati sa malasakit sa kapwa. Amen. Ibig natin lagi maakay ang tao sa kabutihan. Kahit na umangat sila sa atin, okay lang yun. Yun ang tunay na ugali, dapat na ugaliin ng bawat miyembro ng sambahayan ng Diyos na buhay. Amen. Dito sa church, dito ka lamang makakatagpo na nade-develop. Yung mga dating hindi naman magawang kumanta, nakakakanta. Yung hindi sumayaw, hindi marunong sumayaw, mas maganda pala sumayaw sa dati na sumataya. Yung mga walang alam sa pagpapatotoo, pagka tumayo, ang daming na pagpapala. Dito lang sa church nangyayari yun, mga kapatid. At dito, saan ka nakakakita ng mga wala namang medicine ang gamit, walang doktor, gumagaling. Sa church lang lahat yan, mga kapatid. Kaya dapat mapangalagaan talaga ng gusto, at todo ang church. Amen? Kaya ganyan na lamang ang pangangalaga. Ngayon, pagka church ang pag-uusapan, pagka pamilya ng Diyos ang pag-uusapan, para ma-appreciate mo yan, na yung kinalalagyan mo ngayon, kailangan alalahanin mo yung nakaraan. Na nung ikaw ay hiwalay pa sa church, nung wala pa ang panahon ng pananampalataya, alipin tayong lahat ng kamalian, kasalanan, kasamaan, at lahat ng uri ng mga Diyos-Diyosan nasa atin. Hindi lamang yung mga Diyos-Diyosang ribulto, kundi marami tayong itinataas sa ating buhay na no one can see his own error. Akala mo tama, pero ngayon mo lang naiintindihan, sino nagpahayag sa iyo noon? Ang church. Kaya kahit na anong intriga sa church, still, lumagi ka riyan, mamalagi ka riyan. Yan pa rin ang gamit ng Diyos para hindi ka lamang turuan, kundi patuloy na imomolde hanggang sa katapusan ng buhay. Church pa rin, kahit na anong intriga dyan. Sabi nga ni, maraming, ano bang isang tuligsa sa church ngayon, marami raw hypocrite. Pagka nanatili ka sa church, yun ang tunay mong buhay. Ang hypocrite kasi, nabubuhay sa dalawang muka. Two-face. Pero pagka ikaw ay nasa church, mag-a-attend ka, yun ang tunay mong buhay. Yung wala ka sa church, hypocrite ang tawag doon. Sabi nga isang nagpapatotoo, meron raw isang teenager na ayaw nang umattend. Sabi niya, kinausap ng pastor, bakit ba ayaw mo nang umattend, brother? Kasi po kahit na attend ako ng attend, pagka nasa office ako, nakikipagsigawan pa rin ako eh. Parang tingin ko sa sarili ko, hipokrito ako eh. Sabi ng pastor, yung pakikipagtalo mo do sa office mo, yun ang hypocrite. Iwasan mo yun. Pero kapag ikaw ay nasa church, yan ang totoong buhay mo kasi Kristiyano ka. Kayo ba, alam niyo ba ang pagka-Kristiyano? Nung tayo hiwalay pa, nung wala pa ang panahon ng pananampalataya, hindi tayo kasali sa mga pangako ng Diyos. Nabubuhay tayo na walang Diyos. Pero nang dumating ang Kristo, kaya pagka naintindihan mo mga aral tungkol dyan, kahit na ilang Pasko pa danasin mo, hindi lamang tradisyon. Makikita mo na may purpose ang Diyos kung bakit hanggang ngayon isineselebrate pa ang Pasko. Hindi lamang basta tradisyon, kundi yaan ay para ilapit sa iyo yung mga tao na pwede mong akayin sa kabutihan. Amen? So, maintindihan nawa natin yan. Dumating si Kristo, pinangaral ang mabuting balita ng kapayapaan sa mga Hudyo na malapit sa Diyos at sa mga Hintil na katulad natin na malayo sa Diyos. At dahil na ipangaral ang mabuting balita ng kapayapaan, tayo ngayon, kay Hudyo ka, kay Hintil, kay malayo, kay malapit, kapwa na tayo makalalapit sa ating Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.
Kaya ngayon, hindi ka nakabilang, hindi ka nadayuhan, kundi ikaw ay kababayan ng mga hinirang. Kababayan ng mga hinirang. Hindi ka na alien. Kundi ikaw, hindi lamang kababayan ng mga hinirang, kundi kabilang sa kanyang sambahayan. Grabe naman yan. Hindi lamang tataas ang pagkakilala mo sa iyong sarili, kundi maiintindihan mo kung paano ang dapat na pamumuhay sa sambahayan ng buhay na Diyos. Amen? Merong pamumuhay na hinahanap sa atin ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin na sabi ni San Pablo, pasensyahan nyo na ako. Pasensyahan nyo na ako kung paminsan-minsan ako ay nag-uugaling hangal. Kasi nakadarama ako ng paninibugho na maka-Diyos. Nag-aalala ako na baka kayo ay madaya katulad ni Eva na nadaya ng ahas. Kasi tanggap ng ibang mga aral. Pag kami kumatok sa pinto, tatanggapin. Pag kami nangaral na iba, tanggap pa rin. Mga kapatid, tayo ang sentro ng intriga, sentro ng atake ng kaaway, ang church. Individually, tandaan mo, ang church napakahalaga, hindi lamang kay San Pablo, kundi maging sa Diyos. Kasi ang simbahan, ang kinamatayan ng Panginoong Yesus. Ang simbahan, ulitin ko, ang simbahan, ang body of Christ, ang kinamatayan, pinag-alayan ng buhay ng Panginoong Yesus. At siya rin niyang babalikan. Yun ding simbahan, ang kanyang babalikan. Hindi babalik sa Jesus para lamang kay Brother Ali. Hindi lamang babalik sa Jesus para sa akin, o kay Brother Ernie, o kay Pastor dahil mataas. Hindi. Babalik ang Panginoong Yesus para sa buong simbahan. Makikita mo yun sa 1 Thessalonians 4:13 hanggang 18. Na tayo ay sama-samang sasalubong sa Kanya sa ulap, mga kapatid. Kaya gayon na lamang ang pagbabantay ng mga mangangaral sa simbahan. Hindi ba, bakit ba tayo may mga prayer meeting? Meron tayong Bible study, may fellowship. Talagang ano ba naman yan? Buong maghapon na lang kay Lord kayo. Pero wala kang magagawa. Yan talaga patuloy na pagpapaalalahanan, pagtuturuan upang ang bawat isa sama-sama nating maiharap sa Diyos ng sakdal at walang kapintasan hanggang sa huling panahon, hanggang sa muling pagbabalik. Tatandaan natin, ang Panginoong Yesus ay babalik. Babalik at babalik. Walang ano yun. Bagamat nababalam ng konti, sabi ng 2 Peter 3:9, bagamat nababalam, tiyak na magaganap. Amen. Mga kapatid, tatandaan natin, ang church, tayong lahat, tayo ay sa Diyos. Kung alam mo yan, hindi ka kikilos, hindi ka mag-iisip ng hindi para sa Diyos. Nagmula sa Diyos ang lahat ng bagay, sa pamamagitan ng Diyos at para sa Diyos. Ganun lang kasimple yun. Kailangan sentro ka sa Word. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang mula sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Pagka hindi salita ng Diyos ang pinakikinggan mo, ang daigdig maraming boses. Lahat, kapag sabi ng Biblia, lahat may kabuluhan. Pero kailangan ng bawat mananampalataya sanay na makinig sa salita ng Diyos. Ang mula sa Diyos, ulitin ko, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga kausap niya, kasi hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi kayo nakikinig ng kanyang salita. Pero nirebuke niya. Kaya pagka wala kang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, medyo questionable. Ikaw ba ay na-born again? Ikaw ba ay may buhay na mula sa langit? Diyos ba ang may kaloob ng bagong buhay mo ngayon? Lagi nating naririnig na kay Kristo, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Nabago ka ba? Baka konting diferensya lang, tampo ka, hinanakit. Parang hindi mo na inisip na pwedeng pagmula ng... hindi kasi ako nagsishare. Ang isinishare ko lang, mga personal kong experience, mga kapatid. Wala ako, kahit tayo nasa church lahat, hindi ako nakikialam sa buhay ninyo. Pera na lamang kung ako nakatayo rito at nangangaral. Pero ang aking pangangaral, general pa rin. Hindi ako tumutukoy sa isang problema lang. Pero pagka pamilya ko na ang nakikitaan ko ng hindi maganda, medyo nahapis ako.
Amen. Nakakalungkot talaga yung mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos na binigyan tayo ng hindi lamang mapagpasensya, kundi yung bang hindi pa naman nagkakasala, nagpatawad ka na. Na-experience nyo ba yun? Na-experience nyo ba yun? Kasi alam nyo kung bakit? Katulad nga ng binabanggit ni Pastor kanina, mas mahal na natin ngayon ang pamilya ng Diyos. Amen? Hindi mo binabaliwala yung pamilya mong flesh and blood, kundi pagka natutunan mong mahalin ang sa Diyos, higit mong mamamahalin yung mga flesh and blood relationship mo. Magiging mahalaga sa iyan. Naintindihan mo na kaya kaunang tinawag, ikaw ang gagamitin ng Diyos doon sa lugar at pamilya nyo. Mga kapatid, merong ugali, pag-uugali na ibig ni Lord na makita sa atin. Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Lahat ng mga ginawa ng Diyos na nauunawa mo, naligtas ka, maging gamit ka sa kaligtasan ng iba. Naliwanagan ka, mabuhay ka sa kaliwanagan. More light, more responsibility. Ang lahat ng naliwanagan, nagiging liwanag. Hindi pwedeng hindi. Hindi para sa iyo lang yung liwanag mo. Para maliwanagan ang lahat ng nasa kadiliman, mga kapatid. Ikaw ay pinalaya, magiging daan para sa ikalalaya ng marami. Napakaraming bihag, mga kapatid. Hindi lamang bihag na kasalanan, bihag ng problema sa pera, utang, lahat, ang dami. Pero salamat na lamang at tayo sa kalayaang kaloob ni Kristo, napagpasyahan natin huwag na tayong paaliping muli. Tayo ngayon, ang tawag ni Mama dyan ay hindi total independent, kundi interdependent. Natagpuan na natin ang ating tunay na Panginoon. Wala na tayong sinusundan, at minomodelo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tatandaan natin, ang church, hindi lamang mula sa Diyos, kundi yan ay family. Amen? At siya ang nagsusupply ng truth sa ating lahat. The truth shall set you free. Ngayon, pagka puro truth, ako'y maraming na-encounter na tao ngayong itong panahon na to. Marami ako na-encounter na tao na nakakaalam ng truth, pero kung magpahayag ng truth, brutal. Hindi mo rin mapaniwanagan. Responsibilidad din ng simbahan yan. Para bang truth without love Yun. is brutality. Ano lang, basta alam nila yung katotohanan na ito sinasabi ng Biblia. Hindi pwede yun, mga kapatid. Kailangan Yun naman, takpul. opo. Eh Sa naman, church, yes. takpul. Love Kailangan- without truth, hypocrisy. Love hypocrisy, without oo. truth without love is Kaya- plain brutality. Brutal. Love without truth is plain hypocrisy. Hypocrisy. Oo nga, ano. Kaya magkita yung balance eh. Ino-honor ni Lord yung balanced Christian life. Amen. Wala naman pumilit sa iyo rito. Yamang nagpasya ka na si Kristo ang gawin mong Panginoon, isalig mo sa Kanya ang iyong buhay. Magpakatibay ka sa pananampalataya. Lahat ng mga tuntuning ating tinatalakay, pagka binasa niyo yung, ewan ko kung tama yung pagkaalala ko, 1 Timothy 1:5, na ang lahat ng layunin niyan, upang sa pamamagitan ng puso mo na binago ni Lord, yung tapat na pananampalatayang dumadaloy sa katawan mo ngayon, at doon sa malinis na kalooban na nasa sayo, dumaloy ang tunay na pag-ibig. Nature ni Lord yan. Amen? Sa church, we do all things in love. In Jesus' name, Amen. amen. No, mga kapatid, we must pass on the baton that we should conduct ourselves in the house of God. The church of the living God means the fellowship, the community. The pillar means our supporters, our covenant members. The foundation, pillar and foundation of truth. Walang ibang katotohanan kung hindi ang salita ng Diyos, which is objective in our lives. That must be the model, and of course, our Lord Jesus Christ is the truth Himself.
And without controversy, ano ha? Pag sinabing without controversy, great is the mystery of godliness. Yun yung ating changed lives, ano? Talagang parang kakaiba no? Wala namang makakapagbago sa atin kundi ang ating Panginoong Hesukristo simula nung tinanggap natin siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at nandyan ang patnubay at gabay ng Espiritu Santo at tayo namumuhay in accordance with the will of God. Tayo ay hindi na misteryo. We are the walking Bible, as they said, the epistle. Like Paul, sabi kay Timothy, yung letter niya, tayo yon yung instruction, pass the baton. And the pillar of truth tayo, the foundation as the church, and also yung tinatawag na without controversy. Napag-aralan ko yung controversy, ibig sabihin niyan, confessed by all. Without controversy. Ibig sabihin, walang alinlangan, walang doubt. Nandito yung authenticity of our Lord Jesus Christ. Nandyan yung incarnation, the doctrine of incarnation. Nandyan din yung revelation. Andyan yung proclamation. Preach sa Gentiles. Tayo yan. Po-proclaim natin. At nandyan yung kaligtasan, ano? Dati, Hudyo, tayo, hindi naman Hudyo, Hintil, pero para sa atin din ang kaligtasan. At nandyan din yung glorification, yung ascension. So itong buo, ang tawag dyan ay the heart of the good news. Kaya mga kapatid, glory to God. Minister Ernie, amen? Parting words. Mga kapatid, muli nating pinaalala sa atin ang tunay na layunin at mensahe at puso ng iglesia. At magkaisa tayo sa espiritu at katotohanan na patuloy. No? Sabi nga ni Brother Boy, nagkakamali, nagkakasala. But as long as you are within the church, sigurado ang transformation na darating sa bawat isang mananatili. Manumbalik, repentance. Yes. Amen. Kung Mr. Boy, amen. Thank you, Lord, na mapabilang sa mga minamahal ni Lord. Handaan natin na, isa lang. Hindi tayo panlupa. Tayo ay para sa langit. Amen. Ang pamilya ng Diyos ay pamilyang patuloy niyang hinuhubog. Marami pang tupa na wala sa kawan. Pero iyan ay patuloy niyang binubuo. Yan ang ibig niyang kasamahin sa langit. Kaya kung ikaw man ay dumadanas sa mga correction, pasalamat ka at kinokorek ka ngayon ito. Kailan mo ibig ang correction sa kabila? Wala na correction doon. Kaya thank you, Lord, na sama-sama tayo. Walang maiiwan. In Jesus' name. Amen. We belong to the spiritual family and our physical family. Tayo ang gagamitin ni Lord. Amen. Proclaim the good news of salvation in the gospel in our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us Amen. all. God bless. Amen. Bye-bye. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me. Let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me. Let us proclaim the gospel.